kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayong Wednesday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay nagpapatuloy sa mga disciple ni Jesus. At ang tatalakayin natin sa umagang ito ay tungkol kay Judas, ang isa sa mga alagad ng ating Panginoon, ang nagkanuno sa Kanya. Sabi sa Lucas chapter 22 verse 3 to 4, noon naman si Satanas kay Judas na tinawag na Iscariote, na kabilang sa 12, kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niya may pagkakanuno si Jesus. So sino nga ba si Judas, mga kapatid? Ang pangalang Judas ay nangangahulugang Jehovah leads o ang Panginoon ang namumuno. Ngunit kailanman ay hindi hinayaan ni Judas na siya ay pangunahan ng Panginoon. Wala siyang pakialam sa kaharian ng Diyos. Ang tanging pakialam lamang niya ang kaharian ng kanyang pagharian ng kanyang sarili. Ang sobrang pagpapahalaga sa sarili, ang pagsasaalang-alang ng lahat ng bagay based sa pansariling kapakanan. Si Judas ay spekto sa pagbabalat kayo, maging ang kanyang halik ay halik ng pagbabalat kayo at panliling lang. Kaya't ang kanyang halik ay tinawag na kiss of death sa halip na kiss of love. Maging ang kanyang pagsisisi sa nagawa niyang kasalanan ay walang lalim at kahulugan. Ayon kay John MacArthur Jr., Judas dealt with his conscience in a physical way rather than in a spiritual way. Kaya ang ginawa niya, siya ay nagpakamatay. Sa halip na patayin niya ang kanyang kasalanan, pinatay niya ang kanyang sarili. Kung mayroon bang malungkot na talatang naisulat sa banal na kasulatan, ito ay ang sa Judas chapter 13 verse 30 na ang sabi, nang makakain na si Judas ang tinapay, kaagad nitong umalis noon at sa gabi na. Kung nanatili lamang si Judas sa piling ni Jesus at ng iba pang alagad, baka sila maligtas at napalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Dumating ang gabi sa buhay ni Judas, hindi dahil sa siya ay nagkasala, kundi sapagkat iniwan niya ang Diyos. So anong makikita natin dito sa tinatalakay natin sa umagang ito para sa ating morning devotion? Kinakailangan kapag tayo ay kumilala, tumanggap, sumunod sa ating Panginoon, ay panatilihin natin si Kristo ang maghahari sa ating buhay. Si Kristo ang masusunod sa ating buhay. Walang ibang mahalaga kundi ang kalooban ng Diyos, hindi ang ating sarili. At panatilihin natin ang ating loyalty kay Jesus, hindi sa sanglibutan. Kaya naman, nakita natin na sayang yung buhay ni Jude o Judas sapagkat nakilala niya na ang Panginoon, nasa piling na siya ng Panginoon, ngunit hindi niya binitawan ang kasalanan, bagkus namuhay siya at nagpatuloy sa kasalanan at hindi inunawa, hindi sinunod, hindi pinakinggan ang mga aral, ang mga tuntunin, ang mga turo ng ating Panginoon. Maging sa ating kapanahunan, marami pa rin ganito. Bagamat sila ay nasa loob na ng church, nakilala nila ang Panginoon, ay patuloy pa rin gumagawa ng labag sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon, limutin na natin yung ating dating buhay. Maglingkod tayo sa Panginoon na may katapatan at manatili tayong tapat
sa pananampalataya na ating tinanggap buhat sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo ay manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Miyerkules. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan buhat sa iyo. Salamat po Panginoon dahil muli mo kaming niremind na ang maglingkod sa iyo ay hindi lamang natatapos sa aming pagpapakita sa loob ng church. Ito ay bumubuo sa pamamagitan ng mga aral na isinasapamuhay namin at isinasagawa namin. Kaya tulungan mo kami Panginoon na kami ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa iyo habang tumatagal, lalo kaming tumitibay, tumatatag sa pananampalataya. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang pagkakilala namin sa iyo. Habang tumatagal, iniiwan na namin yung aming dating buhay. Habang tumatagal, hindi na kami umaayon sa takbo ng sanglibutan. Habang tumatagal ang pakikipag-ugnayan namin sa iyo, lalong nananatili ang aming pananampalataya, ang aming katapatan sa iyo. Salamat po sa lahat ng mga nanunood sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Samahan niyo nga po kami sa kabuuan ng araw na ito, ngayong araw ng Wednesday. Patuloy niyo po kaming katagpuin, ingatan, protektahan sa lahat ng uri ng hindi magagandang pangyayari. At nawa, patuloy niyo po kaming tawagin, patuloy niyo po kaming ituro sa tamang gawain, sa tamang daan, at nawa ikaw ang patuloy naming maranasan. Huwag na nga po namin kaligtaan ang mga pagdalo sa mga pagtitipon tulad po sa aming midweek service para mamaya sa aming church. At hindi lamang sa aming church kundi sa iba't ibang mga churches na nagkakandak ng ganitong morning devotion. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa umagang ito ng Wednesday, June 12. At sineselebrate ng ating bansa ang Independence Day. So salamat sa Panginoon dahil nagpapaalala nito na tayo ay pinalaya sa mga pang-aliping dayuhan at nawa ay panatilihin nating protektahan ang ating kalayaan, lalo na sa mga mananakop at maniniil na nagbabanta para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. At binabati ko rin po pala ang ating kapatid, si Kuya Jonathan Pereras, na nagse-celebrate ng kanyang birthday sa araw na ito. At ganoon din po, belated happy birthday kay Ate Itin last June 9. At ganoon din po sa iba pang nagse-celebrate ng kanilang birthday, happy birthday po. So samahan, nawa tayo ng Panginoon sa kabuuan ng araw na ito. Ang Northwest Metro Manila District Workers Fellowship ay pupunta po sa Iba Zambales para sa taunang Workers Retreat bukas po hanggang Saturday. Kaya ipag-pray niyo po kami at nawa samahan at ingatan kami ng Panginoon. So marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta, pag-share, pagtatag, panonood, pakikinig sa aming morning devotion. We pray na meron po kayong laging natututunan, meron po kayong laging napupulot, at nawa ay patuloy natin itong isapamuhay at sagawa upang ang Diyos ay patuloy na malugod sa bawat isa sa atin. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses Olermo, lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga susunod pang
panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!